Pride. Ang pusong ayaw magpakumbaba. O yan. Lahat po tayo makakarelate dito. Pride. Okay. Mga minamahal na kapatid, gusto kong pag-isipan natin ngayon, araw-araw. Ngayong araw, ang isang bagay na minsan ay may hirap makita sa sarili natin. Ito nga po yung tinatawag nating pride. P-R-I-D-E. Pride. Okay. Ang pride po ay hindi lamang tungkol sa pagyayabang. Minsan, tahimik po itong lumalabas sa ating puso. Kapag ayaw nating tumanggap ng pagtutuwid, kapag gusto nating tayo lagi ang tama, kapag nahihirapan tayong humingi ng tawad, kapag ayaw nating makinig dahil iniisip natin, mas alam ko ito. At minsan, kahit wala tayong sinasabi, makikita ito sa ating attitude. Nakasulat po sa Torah, ang pagpapakumbaba ay bahagi ng tamang paglakad na kasama ni Abba Yahweh. Mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 2. Ipinakita na hinayaan ni Abba Yahweh ang kanyang bayan na dumaan sa mga pagsubok upang subukin at malaman kung ano ang nasa kanilang puso. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi lamang po ang ating ginagawa ang sinusukat, pati po ang kondisyon ng ating puso, kung ano talaga yung nasa loob natin. Kaya mga kapatid, huwag po tayong maging mapagmataas. Huwag po muna natin tingnan ng ibang tao at husgahan natin, masyadong ma-pride dyan. Unahin po natin, lagi po natin unahin na tanungin ang ating mga sarili, ang ating sarili. May pride ba ako? Kasi, di ba napakadaling makita ang pride ng ibang tao, pero yung sarili nating pride ay hindi natin nakikita. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kunwari, si Bro Lucerio, ikinurek ni Sis Fe. Kaagad, ang sasabihin niya, bakit ako? O, di ba? Bakit ako? Di ba mga kapatid, di ba? Oh. Tapos sasabihin pa niya, magko-compare pa, siya nga hindi perfect. Oh. Si Bro Vincent nga hindi perfect, di ba? Nandamay pa. Mga ganun ba? Meron ba tayo mga ganyan, di ba? Sa halip po na pinapakinggan natin yung correction o yung pagtutuwid ng ating kapatid sa atin, naghahanap po kagad tayo
ng dahilan para ipagtanggol ang ating sarili. Di ba? Di ba mga kapatid? Yan po ang isang anyo ng pride. Yung pagkaganon. Bakit ako? Si Bro Vincent nga. Si Bro Vincent, perfect ba siya, di ba? So nawawala yung saysay na tingnan natin yung, i-acknowledge natin yung pagkukorek ng isa nating kapatid sa atin. Nawawala. Kasi yung tendency natin ay ipagtanggol kaagad yung ating sarili. Di ba mga kapatid? Okay. Pero, yung po na mayroong humbleness o mayroong pagkababaang loob, pagpapakumbaba, ang kanyang response sa pagtutuwid ng kanyang kapatid ay ang tanong na ganito, baka mayroon akong matutunan dito. Susuriin ko muna ang aking sarili. Yun po ang tamang approach. Hindi yung mandadamay ka ng iba, idadrag mo yung pangalan, tapos, di ba, ipagtatanggol mo yung sarili mo. Acknowledge it positively pagka may nagko-correct sa atin o may nagtutuwid. Hindi yung kaagad tayo. Depensa. Lagi po nating isipin, mga kapatid, na ang pagiging mapagkumbaba o ang tinatawag nating yung humility ay hindi po ito pagiging mahina. Ang humility, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng wisdom upang makinig, magsuri, at tanggapin ang katotohanan. Pag sinabi po natin katotohanan, ito po ay tama. Truth. Yun po, ang humility ay wisdom po. Upang makinig, magsuri, at tanggapin natin kung ano po ang tama. Kapag mayroon pong responsibilidad na ibinigay sa isa nating kapatid, at hindi sa atin. Kapag mayroon kang pride sa iyong sarili, magtatanong ka, question mo, bakit siya? Mas magaling ako sa kanya. O, di ba? Yun ang natin. Ganun tayo mga kapatid, nung tayo nasa, hindi pa natin nakikilala si Aba, di ba? Bakit kaya nabigay? Kay Bro Choy. Bakit kaya naibigay kay Bro Choy? Aba, mas nauna ako sa kanya. So kaya hindi naman hamak na mas marami kong alam sa kanya. Yung mga ganun ba, mayroon tayong mga ganun. Di natin napapansin, pride na yung umiiral sa atin. Binigay sa kanya, kaya ko namang gawin yun. Di ba mga kapatid? Yan. So, maging maingat po tayo sa mga ganyan. Pero, kung ikaw po ay mayroong humility, ganito po ang iyong approach sa ganyang senaryo o sa ganyang pangyayari. Hindi kailangang ako ang nasa spotlight. Ang mahalaga ay nagagawa ang gawain para sa kapakanan ng kingdom. Ganun dapat.
Be supportive. Suportahan natin yung ating kapatid na pinagkatiwalaan na magkaroon ng responsibilidad o pangangalaga sa isang gawain o isang bagay dito sa ating kaharian. So, suportahan natin. We see to it na magampanan niya ng maayos kung ano man po ito. Susuportahan natin siya dahil ang outcome niyan ay para na rin sa ating lahat. Hindi yung hihilahin natin sa pababa. Because of your pride, ikaw ay naiinggit na sa kanya po ito binigay. Okay mga kapatid? At dito rin po natin makikita na ang number one na kalaban ng unity ay pride. Kasi hindi ka na rin makikisa sa kanya Di ba? Ganun ang ating magiging attitude niyan. Napakahalaga po ng unity, pagkakaisa mga kapatid. Ito ay nagsisimbolo ng kapangyarihan, strength, power. Kasi tinan mo, imagine mga kapatid, kapag lahat tayo sa kingdom, ang gusto nating lahat ay maging tama, sino na po ang makikinig? Hindi na tayo makikinig sa isa't isa. Tama ako, tama. Di ba? Wala na. Gulo ang mangyayari. We will fall. Mawawala na yung value of unity. Magkakanya-kanya na tayo. So, wala. Hihina tayo mga kapatid. Kapag ang lahat ay ayaw magpakumbaba,